Kasaysayang hitik ng mga pangyayaring sa ilog na kaugnay. Diway silid ng alaalang pagdaloy ng ilog ang kapantay. Sa pag-inog ng mundo, dumaloy ka, ilog ng kasaysayan. Ganyan. At eto ka. Eto nagulat talaga ako. Yung palang yung balat ng supot na semento, di may semento pa. Ginigiling yun, tapos yun ang ginagawang pang acoustics na mga sinehan, ganyan. Itlog na dati yung tray lang ng itlog. Ngayon, na-discover nila, pwede rin pala yun. Pala yung mga, supot ng simento. Oo. Yung mga iba pang nire-recycle, di ba? Yung mga Tetra Paks natin, at saka yung mga sachet, ginagawa na rin siyang planter, ginagawa na rin siyang mga tiles, bricks, minimix siya sa mga kung ano-ano pang pwede nating isama dito, at nagkakaroon tayo ng bagong produkto out of discards, Ito yung tinatawag nating hindi siya waste, discards, Discards ang tawag. Magandang yun, magandang termino. If you can still recycle it, you call it discards, Di-discard mo dahil hindi mo gamit doon sa dati mong gamit. Pero, hindi pa siya waste dahil may iba pa siya. Iba pala siyang paggagamitan. Okay. Napag-usapan na natin yung papel, napag-usapan na natin yung lata, bote. Ano pa ba yung mga pwedeng i-recycle? Actually, yung plastic, iba-ibang klase yung plastic. Okay. Diba, meron tayo tinatawag na PET bottles. Ayan, yung PET bottles? Yung mga malilinaw na yung ginagamit sa tubig, sa pagkain. So, medyo mataas ang bili dyan ng mga nagre-recycle. Tapos, meron din yung tinatawag nilang PE, yung PP, may mga code dyan. May mga code sila dyan. Yung mga matitigas na plastic, meron yung mga malalambot na plastic. Tapos may kanya-kanyang presyo rin siya. Anong pwedeng gawin doon sa mga ganong bote? Actually, yung iba dyan, basta puro na yan, ginigiling uli, ginagawa uli siyang produktong plastic. So, medyo hindi na lang siya ganun na tinatawag nilang virgin materials. Minsan, hinahaluan nilang virgin materials. Teka para sa ating mga kailog, ano ang virgin material? Kasi yung mga tinatawag doon sa mga nagmamanufacture naman, yung virgin materials, yun yung galing mismo sa mga resins na mga plastic. So ito po yung mga nanggaling direkta sa nagmanufacture noon. Virgin siya kasi hindi pa nagamit dati at gagamitin pa lang sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ang virgin materials. At pagka tinawag nating recycled materials, ito na yung sinasabi nga ni Tita Met na discards dahil nagamit na sa dati niyang gamit. So, bali, ginigiling siya, tapos tinutunaw siya ulit, tapos dumadaan. At ito yung ginagawang bricks. Hindi pa yun. Yung bricks usually, yung yung mga hybrid ang ginagamit. Diyan na, yung mga sachet. Okay. Diba, pinapagiling kasi matapos mahugasan, kasi may karanasan ng pag hindi mo nahugasan ng maayos is medyo mababa ang quality nung brick. So pag dinurog siya, parang extender siya sa halip na purong buhangin yung mga halo niya. Hahaluan mo na nito. Actually, sabi nga nila, nakakapagpatibay pa yon ng hollow block kasi may fiber siya. Unlike yung mga buhangin na madaling mabasag pag ibinagsak. Yun namang mga plastic na sandbag ay ginagawa yung Picard ngayon, parang may mga molde, pero very mechanical lang kanilang recycling. At ito ay parang inihit lang siya, Tapos nagkakaroon na siya kaya pwedeng iba-iba ang kulay niya, pero it becomes a tabletop. So pipiliin mo lang yun. In fact, nagtataka nga ako, hindi naman siya talaga dapat pagkainitan. Kasi yung mga plastic, isa yan sa pinaka makabuluhang discovery ng century, At yung management ng mga tao ang nakakabahala dahil kaya pumapangit ng imahe ng usapin ng plastic, Kung ibabawal mo siya, parang ang dami rin nating dapat isipin. Pero yung pag-manage niya, ang dapat pinagtutuunan natin ng maselang pansin dahil ito ay may mahalagang papel kung bakit ito ay nilikha at kaya siya nagiging nagiging problema
sa kalikasan ay dahil hindi natin to minamanage. Ayan. So mga kailog, ito po yung importansya nitong mga gamit natin na ordinaryo, itatapon natin, bumili tayo ng isda, nakalagay sa plastic, pinandirihan natin yung plastic dahil merong isda. Pero linisin lang po pala natin yon, tapos itapon sa isang hiwalay na lalagyan at pwede po natin siguro ibenta to, no, ng per kilo dahil pagkabenta nito, gagamitin naman po ng ibang mga manufacturers yan, dyan, nagagawa naman halimbawa na sinabi nga ni Tita Met na tabletop, di ba? Correct ka dyan, Jo. Tsaka bukod doon, kasi tinitingnan natin kasi yung basura, yung mga nare-recycle. Pero yung alam naman natin yung basura, halos kalahati niya, minsan mahigit pa sa kalahati, yung mga nabubulok. Kaya dapat ina-address din naman natin yung mga nabubulok para maging compost naman siya. Yung compost naman, para kita mo ang epekto, talagang mababawasan mo ng malaki ang basura kung ang lahat ng nabubulok ay makukompos mo. At the same time, yung compost magagamit mo para hindi ka na kailangan bumili ng mga inorganic fertilizer na nakakalaso ng lupa. So, kung organic tayo, healthy pa tayo, di ba? Tapos, kung mataas ang quality ng organic natin, ng organic plants natin, pati yung fertilizer natin, dyan yung posibilidad na ito ay talagang akapin na ng mga mamamayan para maging pangkaraniwang gawain nila sa araw-araw. Sa karanasan mo, Jonel, sa ating mga komunidad, ilan yung percentage ng dapat natatapon dahil sila ay pang-composting at ilan naman yung recyclable? Sa mga studies, karamihan, do sa mga households, mga 45 to 50% yung yung nabubulok. Pero sa mga restaurant, as high as 85%. 85%? Grabe, no? Tapos mga 10% lang o 10 to 15% yung recyclable. Actually, wala naman halos residuals dyan. Wala halos patapon. Kung tama lang ang paghihiwalay natin ng basura. Kaya siya nagiging residual kasi mixed ang waste, ano? Ano po yung residual para sa ating yung mga lapak na talaga na halimbawa ano yan, yung mga diaper residual yan, ano? Hindi mo na talagang ilalagay mo yan sa yelo na lalagyan. Meron din namang ginagawa sila, talagang inaalis pa yung cotton, inaalis yung mga plastic. Nagagawa pa rin ng paraan. Pero usapin ng hygiene yun, ano? Oo, at saka minsan magagawa. Oo. So, maraming pwedeng gawin, ano? Yung residual, in fact, yung residual natin, kung talagang maayos ang at masino pang paghihiwalay sa mga bahay-bahay, 10% lang yan or less. Talagang Pwede nga tayong mag-zero Pwede mag-zero kung aayusin mo lang gusto, di ba? Tiyaga lang talaga, Oo. At sa totoo lang, pwede naman talagang ma-manage natin ang husto. Ang problema lang hindi tayo nakakapag-desisyon. Ang nagsisimula yan sa may desisyon tayo na i-recycle na, kikita ako dito, nakakatulong ako sa environment dito, at aaralin ko ito, gagawin ko itong isang habit. Kasi sa totoo lang, aminado naman tayong lahat hindi tayo sanay dahil ang dali nang meron ka isang basurahan, tapon ka lang ng tapon, ganyan. Kung saan ka naroon, doon ka magtapon. Pero pag na-realize natin na mas importante sa akin yung kinabukasan ng aking pamilya. Mas importante sa akin na pagka ako'y nagkaapo, yung apo ko lalaki sa isang environment na napakaganda, then masisimulan natin yung desisyon na yun na magre-recycle po tayo.